Pinukpok niya to sa ulo ng maraming beses gamit ang isang kahoy na espada hanggang sa mamaga ang mukha. Saka siya kumuha ng tuwalya at itinali ito sa liig ng babae at sinimulang sakalin. Napanood niya sa TV na 3 minuto lang ang itatagal ng tao bago mamatay sa pagkakasakal, kaya't hinigpitan niya pang lalo ang pagkakahila sa tuwalya at nagbilang ng 1 to 180, pero hindi pa rin namatay ang babae. Determinadong tapusin ang kanyang nasimulan, kinaladkad niya ang babae papasok sa banyo, saka isinubsob ang ulo sa loob ng isang bathtub na puno ng tubig. Nilunod niya ang babae at sa pagkakataong to gumana ang kanyang plano. Patay na ang kanyang nakababatang kapatid at simula pa lang yun. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang kaso ng malambing na modelong pinagputol-putol at itinago sa aparador bilang tropeyo. Si Azumi Moto ay ipinanganak noong June 13, 1986 sa Tokyo, Japan. Siya ang bunso at nag-iisang babae sa 3 anak at nagmula sa mahabang hanay ng mga matagumpay na dentista. Mula sa kanyang mga magulang, lolo't lola at ang panganay na kapatid na lalaki at iba pang mga kamag-anak ay mga dentista. Ang lolo ni Azumi ang nagsimula ng isang dental practice noong 1950s na naging parang negosyo na ng pamilya na ipinapaasa sa bawat henerasyon. May 2 pinapatakbong dental clinic ang pamilya at ilang real estate property na ibinigay na kina Azumi at sa 2 kapatid nito para pamahalaan. Talagang may kaya ang kanilang pamilya at sigurado na may maganda silang hinaharap. Lahat sila ay papasok sa university at mag-aaral ng dentistry, pero hindi nasunod ang plano. Habang natupad naman ng panganay ang gusto ng kanilang mga magulang, hindi naman ito nagawa ni na Azumi at ng isa pang kapatid nitong si Yuki, at ang sumunod na nangyari ay ganap na bangungot. Si Yuki ay 21 years old, mas matanda lang ng 1 taon kaysa sa kapatid niyang si Azumi. Pero sa kabila ng kanilang pagiging malapit sa edad, hindi naman sila malapit sa isa't isa. Ganap na magkaiba ang kanilang mga personalidad. Habang si Azumi ay masigla, walang pigil sa pagsasalita at mapangahas, si Yuki naman ay tahimik, kakaiba at mahilig mapag-isa. Ipinanganak din si Yuki na may Asperger's disorder at obsessive-compulsive disorder, kaya't nahihirapan itong makipagkaibigan. Bagamat gustong-gusto ni Yuki na mapasaya ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga yapak ng mga to, tila mahina lang talaga siya para dito. Nahihirapan siya sa kanyang pag-aaral at 3 beses nang bumagsak sa mga college entrance exams. Ika-4 na pagtatangka na sana niya nung nangyari ang insidente. Isang propesor sa psychology ang nagsulat tungkol kay Yuki. Ayon sa kanya, si Yuki ay palaging may isang uri ng tunnel vision. Ang tangi na lang nakikitang mangyayari sa buhay niya ay magiging isa siyang dentista at mangangasiwa sa kanilang klinika. Si Azumi naman, di gaya ng kanyang ibang mga kapatid, may iba pa siyang gusto sa buhay. Hindi lang pagiging dentista gaya ng iba pa sa kanyang pamilya ang gusto niya. Pangarap niya ring maging isang computer programmer, modelo at maging isang artista. At sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng kanyang pamilya, tinupad niya talaga ang mga gusto niya. Nang pilitin siya ng kanyang mga magulang na sumali sa negosyo ng pamilya, talagang umalis siya sa bahay nila sa edad na 18 anyos at tinupad ang kanyang mga pangarap na maging isang modelo at artista. Nakagawa pa siya ng screen name para sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang hitsura at alindog, nakuha siyang gumanap ng isang maliit na papel sa isang low-budget na pelikulang Creme Lemon na base sa isang anime. At syempre, hindi nasiyahan ang kanyang tradisyonal at istriktong mga magulang na sinubukan siyang gipitin sa pamamagitan ng pagtigil ng kanilang suportang pinansyal sa kanya. Nagawa pa rin tumagal ni Azumi sandali, pero kalaunan, kahit na nag-aatubili ay bumalik pa rin siya sa bahay nila. Natuwa naman ang kanyang mga magulang sa pag-uwi niyang to, na hindi lang siya pinayagang maipagpatuloy ang kanyang computer course, kundi pinayagan na rin siyang ipagpatuloy pati ang kanyang pag-arte at pagmomodelo. Nakakalungkot na hindi na din magtatagal si Azumi para tamasahin ang mga pangarap na labis niyang ipinaglaban. Noong December 30, 2006,
Naiiwang mag-isa sa bahay sina Azumi at ang kapatid niyang si Yuki, habang ang iba sa pamilya ay binisita ang ilang kamag-anak sa labas ng nayon. Magkaiba ang dahilan ng dalawa sa pagpiling pagpapaiwan. Para kay Azumi, malamang ay may kinalaman sa kanyang acting career, habang si Yuki naman ay may pupuntahang study camp. 4 na araw na wala ang pamilya. Bumalik sila noong January 3, 2007, bandang 10:30 p.m. Ang una nilang napansin pagdating ng bahay ay kakaibang amoy sa buong paligid. Nauna nang nagmensahe si Yuki sa kanila para balaan sila tungkol sa kakaibang amoy. Sinabi niya na namatay kasi ang alaga niyang pating, kaya hindi sila dapat pumasok sa kanyang silid. Gayunpaman, napakasangsang ng amoy para hindi pansinin, kaya nagpasya ang pamilyang pumasok na lang sa silid ni Yuki para itapon ang patay na alaga nito. Pero pagpasok nila, nabigla silang lumalangoy at buhay na buhay naman pala ang alaga nitong maliit na pating. Kung kaya ano ang sanhi ng napakabahong amoy. Napansin nilang parang nanggagaling ang mabahong amoy sa loob ng aparador ni Yuki. At nang buksan nila ang aparador para tingnan, nang hilakbot sila sa nakita. 3 dugoang bag ng basura ang nandoon, at sa loob nito ay ang pugot na labi ni Azumi. Nalaman agad ng pamilyang si Yuki ang nasa likod ng malagim na pagpatay. Pero bakit niya yung ginawa sa sarili niyang kapatid? Inaresto si Yuki noong January 4, 2007 pag-uwi niya galing study camp. Kalaunan ay inamin ni Yuki ang krimen at nagbigay ng kakilakilabot na detalye tungkol sa nangyari noong gabi ng December 30 nung pinatay niya si Azumi. Malamang bandang 3:00 ng hapon, pagkaalis ng kanilang mga magulang at panganay na kapatid, nagkaroon ng matinding away sina Azumi at Yuki, kung saan binanggit ni Azumi ang patuloy na pagbagsak ni Yuki sa mga entrance exams. Sinabihan daw siya ni Azumi na walang ambisyon at higit sa lahat ay walang silbi, na sobra namang ikinagalit ni Yuki. Sinabi ni Yuki sa mga pulis na ayaw niyang ipinapaalala sa kanya ang kanyang kahinaan. Tinukso umano siya ng kanyang kapatid na si Azumi na wala siyang pangarap. Para matigil si Azumi, kumuha ng espadang kahoy si Yuki, na karaniwang ginagamit sa Japan para sa fencing sports na kung tawagin ay kendo, saka ginamit pamukpok sa ulo ni Azumi. Pero hindi pa rin ito tumigil sa panunukso, kaya mas lalo pa siyang nagalit. Sinabi sa kanya ni Azumi na wala na siyang pag-asa dahil hindi siya nakaaral ng mabuti, habang siya naman ay may magandang kinabukasan dahil nag-aaral siya ng husto. Sa puntong to, sinabi ni Yuki sa mga pulis na dahil sa galit pakiramdam niya para na siyang baliw. Kumuha siya ng tuwalya at sinimulan niyang sakalin nito si Azumi. Sinabi ni Yuki na napanood niya sa TV na 3 minuto lang ang kayang itagal ng tao sa pagkakasakal bago mamatay. Kaya nagsimula siyang magbilang ng 1 to 180 habang mahigpit na hinahawakan ang tuwalya sa liig ng kapatid. Pero hindi namatay si Azumi. Sa kagustuhang matapos ang nasimulan, kinaladkad ni Yuki si Azumi papasok ng banyo, saka isinubsob sa bathtub na puno ng tubig. Nilulunod niya si Azumi at gumana nga ang kanyang plano. Pero ang halimaw na kapatid na to ay hindi pa din tumigil. Sinabi ni Yuki sa mga pulis na matapos niyang kumpirmahing patay na si Azumi, pinagputol-putol niya ang katawan nito gamit ang malaking kutsilyo at lagari. Saka inilagay ang mga piraso ng katawan sa loob ng mga garbage bags na nakatago sa iba't ibang bahagi ng kanyang silid. Hindi pa nakontento, tinanggal ni Yuki ang masiselang bahagi ng katawan ni Azumi, saka itinapon sa garbage disposal sa lababo. Sinabi niya sa mga pulis na ginawa niya yon para hindi matukoy ang kasarian nito kapag matagpuan ang kanyang katawan. Nang matapos siya, nilinis niya ang pinangyarihan at sa ilang baluktot na kadahilanan, kumuha siya ng isa sa mga panty ni Azumi at dinala sa study camp. Dahil sa kasuklam-suklam na katangian ng krimen, nakakuha ang kaso ng maraming atensyon ng media. Sa maraming tabloid ng Japan na nag-uulat na isang profile si Yuki at kumakain ng tao.
na pinagsamantalahan muna nito ang kanyang kapatid sa kakinain ang ilan sa mga bahagi ng kanyang katawan. Nagkaroon din ng mga haka-haka kay Yuki na may kakaiba at baluktot na damdamin para sa kanyang nakababatang kapatid. Ayon sa ilan sa mga kaibigan ni Azumi, nag-aalala umano si Azumi tungkol sa estado ng pag-iisip ni Yuki. Sabi ng isang kaibigan, sinabi umano ni Azumi sa kanyang natatakot ito kay Yuki dahil madalas daw mahuli ni Azumi si Yuki na nakatitig sa kanya sa paraang parang hindi sila magkapatid. Kaya't natatakot si Azumi kay Yuki dahil sa malaswang mga titig nito sa kanya. Nag-alala ang lahat ng mga kaibigan ni Azumi na nakarinig nito, pero hindi naman nila lubos akalaing hahantong sa karumalduman na pagpatay ang problema ni Azumi kay Yuki. Sumang-ayon din ang isang propesor ng psychology na nag-aaral ng kaso na maaari ngang may hindi naaayong damdamin si Yuki para sa bunso nilang kapatid. Kaya nito tinanggal ang suso at ari ni Azumi saka ninakaw pa ang panty ng dalaga. Dagdag pa ng propesor na 1 taon lang ang agwat ni Yuki at Azumi, kaya malaki ang posibilidad na may umusbong na di karapat-dapat na damdamin sa pagitan ng dalawang magkapatid. Maaaring napansin ni Azumi na iba ang pagtingin sa kanya ni Yuki, kaya ayaw sa kanya ng dalaga na siya namang ikinagalit ni Yuki. Ang pagputol-putol sa katawan ni Azumi, pagtanggal sa mga suso at ari nito, at pagnakaw sa kanyang panty ay isang mga pitisismong pag-uugali na nagpapakita ng irregular na pagnanasa. Gayunpaman, itinanggi ng pulisya ang mga pahayag na to sa pagsasabing walang ebidensyang maipakita na naaakit si Yuki sa kanyang nakababatang kapatid. Bagamat umamin si Yuki sa krimen, nag-plead pa rin siya ng not guilty dahil sa rason ng pagkabaliw. Sinabi niyang wala siya sa tamang pag-iisip nang paslangin at pagputol-putulin niya ang katawan ng kapatid. Sa kalaunan, nagpatotoo si Yuki sa korte at sinabing hindi niya alam kung bakit niya pinatay ang kapatid na si Azumi dahil maganda naman ang relasyon nilang dalawa. Nakapagtatakang talagang naniwala pa kay Yuki ang kanyang mga magulang at naglabas pa ng pahayag ang kanyang ina sa pagtatanggol sa kanya. Sinabi nito na kasalanan naman talaga ni Azumi kung bakit siya namatay. Napakabait umano ni Yuki at hindi kailanman gagawa ng anumang karahasan laban sa kanyang pamilya. Dinagdag pa ng ina nitong matigas talaga ang ulo ni Azumi at malakas ang loob. Hindi ito umaamin ng kasalanan at hindi din humihingi ng tawad. Pero kailanman ay pareho silang mga anak nila na hindi mapapalitan. Saka idinagdag ng ginang na nagtataka pa din siya kung bakit hindi humingi ng tawad si Azumi kay Yuki nung oras na yon. Sa panahon ng paglilitis, isang psychiatrist din ang nagpatotoo sa ngalan ni Yuki. Sinasabi nitong hindi matatag ang estado ng pag-iisip ni Yuki nung pinatay nito si Azumi. Gayunpaman, nagtalo ang prosekusyon na alam ni Yuki ang kanyang ginagawa dahil umamin nito na hindi sila malapit ni Azumi at kinasusuklaman nito ang dalaga dahil masama ang pagkikitungo nito sa kanya at swail din sa kanilang mga magulang. Sinabi din ng panganay na kapatid sa korte na hindi talaga magkasundo sina Azumi at Yuki dahil imbis na mag-aaral, magdamag lang na naglalaro ng video games si Yuki. Dagdag pa nito na marahil ay pinaalalahanan ni Azumi si Yuki na mag-aral. At dahil sa ayaw ni Yuki na pinagsasabihan, nagalit ito. Ito marahil ang pinagmulan ng aaway nilang dalawa noong araw na yon. May 12, 2008. Hiniling ng prosekusyon ang 17 taong sintinsyang hatol para kay Yuki. Pero ayon sa psychiatrist nito, mababang sentensya lang ang nararapat sa kanya dahil umano sa wala naman ito sa tamang pag-iisip nang gawin nito ang krimen. Kaya't hindi talaga siya dapat lubusang mapapanagot sa kanyang ginawa. Kaya noong May 27, 2008, hinatulang nagkasala ng Tokyo District Court si Yuki sa kasong pagpatay at paglapastangan sa isang bangkay at sinintensyahan lang siya ng 7 taong pagkakakulong.
Gayunpaman, makalipas ang halos isang taon noong April 28, 2009, sinuri ng mataas na hukuman ng Tokyo ang hatol ni Yuki. Nirevoke ito at ginawang 12 years na sentensyang pagkakakulong. Nakatakda siyang ilabas sa 2021, ibig sabihin malamang ay nakalaya na siya ngayon.